Palagi akong tinutulungan ni Kuya sa assignments ko. Tuwing gabi, magkatabi kami sa mesa nakakalat ang mga papel, lapis at libro. Ang ilaw mula sa lampshade ay mahina lang, kaya't may anino sa bawat sulok ng kwarto. Tahimik ang paligid, tanging tunog ng lapis sa papel at mabagal na tinig ni Kuya habang napapaliwanag ang maririnig. Pero gabing iyon, iba ang pakiramdam. Parang mas mainit ang hangin kahit bukas ang bintana. Si Mama tulog na sa kwarto. Nakasando lang si Kuya at may patak ng pawis na gumuhit sa balikat niya. Napansin ko rin ang amoy ng sabon niya na may halong natural na init ng balat. Habang nakayuko siya para ituro ang solusyon sa problema ko, ramdam ko ang init ng hininga niya na dumadampi sa gilid ng pisngi ko. Sa bawat paglapit niya, mas lalo kong nararamdaman yung presensya niya. "Mali yan," sabi niya sa mababang boses. Sabay abot sa kamay ko. Dapat kukunin lang niya ang lapis, pero hindi niya binitawan ang kamay ko. Pinisil niya iyon. Banayad lang sa una, pero may bigat, parang may mensaheng hindi niya sinasabi. Unti-unti siyang sumiksik sa tabi ko at dama ko ang init ng katawan niya na halos dumidikit sa akin. Ang tuhod niya dumampi sa hita ko. Tila ba hindi sinasadya, pero hindi rin niya inalis. Naramdaman ko ang panginginig ng hininga ko. Ang kamay niyang nakahawak sa kamay ko ay gumapang, marahan, pataas sa braso hanggang sa marating ang bewang ko. Mainit ang palad niya at sa bawat haplos para akong nilalamon ng alon. Hindi ko alam kung bakit hindi ako umiwas. Siguro kasi may parte sa akin na gusto yon. Bahagya siyang tumigil, tinitigan ako. Walang salita, pero mababasa sa mata niya ang tanong. Unti-unti niyang inilapit ang mukha niya sa akin. Unay marahang dampi lang ng labi niya sa labi ko. Parang tanong kung papayag ba ako. Nang hindi ako kumilos para umiwas, naging mas madiin ang halik. Mabagal pero mapusok. Bawat galaw ng labi niya, itila may sinusulat na lihim sa balat ko. Ang kamay niya ay muling gumapang, marahan, dahan-dahan, parang tinatandaan ang bawat kurba. Bawat paghinga namin ay nagiging mas mabigat, mas mabilis. "Gusto mo bang ituloy natin?" Bulong niya sa tenga ko. Hindi ako sumagot, pero narinig niya ang sagot sa tibok ng dibdib ko at sa paraan ng paghawak ko sa kanya pabalik. Mula sa gabing yon, hindi na lang ako tinuruan ni Kuya kung paano mag-solve ng equation. Tinuruan niya rin ako ng bagay na walang libro o guro ang makakapagpaliwanag, isang araling hanggang ngayon ay malinaw pa rin sa isip ko.